bata? Hindi ko alam. Attorney, I really don't know how we can pull this off. Hindi ko alam kung paano turuan o kaya magmukhang anak mayaman yung dalawang bata. Nahihirapan akong turuan sila eh. And I'm really getting scared na lalo na doon si Luke tsaka yung yaya niya, baka mahuli sila. Andrea, but you know, anak na nakasalalay dito. We just have to make this work for Emily's sake. If I know kung si Johnny is already making plans para makuha niya lahat ng property ni Emily. She disinherited me, Atty. Tinanggalan niya ako ng karapatan sa mga ari-arian niya. Ano bang dapat kong gawin? Well, since hindi kayo annulled, ang ibig sabihin, kahit ma-disinherit ka, kasal pa rin kayo. And since she is in the state of catatonia, it means wala siya sariling pag-iisip para alagaan ang sarili niya at ang mga negosyo. Pero si Andrea na mamahala sa mga negosyo niya. Maaaring meron siyang SPA or Special Power of Attorney. So, anong dapat kong gawin? Alam mo, Johnny, lahat ng bagay may paraan kung pag-iisipang mabuti. There is always a way. At dahil sa kondisyon ni Emily, she is unfit to run the business. At ikaw, bilang legal na asawa, you can always apply for guardianship ni Emily. At kapag ikaw na ang appointed guardian, magkakaroon ka na ng karapatan para patakbuhin ang lahat ng kanyang mga affairs, be it business or otherwise. Mr. Johnny Velasco, mga pulis ho kami. Kailangan namin kayo makausap tungkol sa pagkakakintap kay Emily Martinez. Ayun na si Miss Martinez. Ayun na si Miss... Miss Martinez, ano na po ang lagay ni Emily? No comment. Ayoko magsalita at this time. Totoo mo ba ang asawa niya si Johnny Velasco ang mamamahala ng Martinez Realty? Ha? Hindi. Ako mamamahala sa Martinez Realty habang wala si Miss Emily. Excuse me. Matutuloy pa po ba ang Highlands Project? Ano pong masasabi niyo sa buwababang stock sa Martinez Realty? No comment. Excuse me. Miss Martinez. Tama na po. Wala pang statement ng family. Sana naman, respetuhin yung privacy nila. Excuse me. Sir! Matagal na kayong hiwalay ni Emily, di ba? Bakit ka bumalik dito? Oo, pero hindi alam ng marami na nagkakausap kami lagi ni Emily. Alam mo, napag-uusapan namin yung posibleng pagbabalikan namin. Bumalik kami dito nung malaman nga namin nangyari sa kanya. Kailan kayo huling nagkausap ni Emily? Hindi ko maalala. May 1 linggo na nakalipas, 2, 3, 1 buwan. Hindi ko maalala. Di ba galing ka sa Guam? Oo. Kailan ka dumating dito sa Manila? 6 na buwan kami sa Guam. Nang malaman namin nangyari kay Emily, bumalik kami kagad dito. Pero ayon sa records ng hotel, 1 linggo ka na nakatira din sa hotel na to bago pa sa pagkakakidnap kay Emily. Teka. Ibig niyo ba sabihin suspect ako dito? Tinitingnan lang namin lahat ng posibilidad, Mr. Velasco. Chief, excuse me. I am Attorney Romualdez. Hi. Ako po ang lawyer ni Johnny. Johnny, as your lawyer, I advise you not to say anything. Chief, I'm sorry. Tapos na ang interogasyong ito. Sige. Maraming salamat sa inyo.